Alright, Filipino Reaction. Okay, update tayo mga kaibigan dito sa 17 Pinoy sa Qatar na OFW na nagprotesta na mga loyalista daw ni Solidarity Rally na naganap sa Qatar. Loyalista ni Duterte, okay, ay arestado nga sa nangyari nga. Kaya naman sila ay nananawagan sa government ng Pilipinas na sila daw ay tulungan. Ito na. Ang Department of Foreign Affairs sa nangako ng legal assistance ang Department of Foreign Affairs sa 17 Pilipinong inaresto sa Okay, 17 Pilipino. Qatar. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Doha, nakadetine ngayon ang mga nasabing Pinoy dahil sa pag-organisa ng hindi otorisadong political rally. Ayan mga kaibigan, ang talagang breaking news ngayon, kahit i-type nyo ito sa YouTube o Facebook, na OFW sa Qatar arestado, kulong na, bayad pa. Ngayon mga kaibigan, na mga problema ang OWA, okay, kung paano sila matutulungan, dahil nga alam naman natin na ang batas daw sa Qatar ay napakahigpit mga kaibigan, na possible na makulong nga ng 3 taon ang mga OFW na nagsagawa ng rally doon, na nahuli na, nakakulong na. Okay, 17 Pinoy sa Qatar inaresto. Okay, continue. Itong Biyernes, nakikipag-ugnayan sila ang embahada sa mga lokal na otoridad para mabigyan sila ng kaukulang tulong. Yan mga kaibigan, namumroblema ang bansang Pilipinas sa ginawa nilang pagrally sa Qatar. Kinain ng sistema ng politika, nagrally sa Qatar ang mga DDS, okay? Iginit naman ni Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs na dapat iwasan ang paglahok sa mga political rally sa Qatar. Ayan na nga. Kaya lang, ay may mga ano daw sila okay? May tinatawag na loyal, solidarity loyalist ng mga DDS or Duterte. Kaya naman hindi nila mapigilan ang pagrally sa Qatar. Kaya naman ang nangyari mga kaibigan sa kanila ay inaresto nga. Inaresto, ikinulong ngayon sa Qatar. At papaano yan ngayon? Problema. Problema ng gobyerno ng Pilipinas kung paano sila matutulungan, dahil nga mga kaibigan, ang mga kamag-anak nito dito sa Pilipinas, ng mga OFW sa Qatar, ay umihiling ng tulong na sana naman ay tulungan daw ang mga nakakulong na 17 Pinoy. Dati 28 ito 28. Ayon sa balita nung ibang mga vlogger, 28 ito. Pero ang naaresto lang 17. Yung 28, yung iba, okay, ay nakatakbo daw mga kaibigan, nakatakbo, babae, lalaki. Mabilis tumakbo yung iba kaya hindi nahuli. Pero 28 daw sila lahat, grupo. Siguro may iba pa, kaya lang hindi masyadong na-count. Pero ang na-count ng isa, 28 daw, na talagang solid na solid sila at walang lahong liquid mga kaibigan. Na may dalang flag ng Pilipinas at yun na nga, sumisigaw ng happy birthday. Kaya lang ay wala palang permit, okay? Dahil nga ay pinapalabas nila doon ay picnic, okay? Tulad na nangyayari sa Dahig ngayon, picnic, pero rally. Binabawal din doon mga kaibigan kahit saan. Na ang political rally nga ay talagang bawal, okay? Pag nandiyan kayo sa bansang mga Arabo, ay medyo ingat-ingat ka dyan mga kaibigan, dahil nga ang batas dyan ay may bitay dyan, okay? May bitay dyan, walang patawad. Pag ikaw ay nakagawa ng kasalanan at hindi ka sumunod sa kanilang batas, ay sigurado ka. Pero yun na nga, nagrally lang sila. Ang pagkakalam ko ay 3 years lang kulong, bayad pa. Nako, ang problema nito,
Saan kukuha ng pera mga kaibigan? Saan kukuha ng pera? Okay? Siyempre, ang sasagot dyan ay di Pilipinas, pera ng Pilipinas. Pera ng taong bayan para dito sa mga loko-lokong nag-rally, okay? Sa Dubai. Pag ikaw ay sa Qatar, okay? Pag ikaw ay OFW, pumunta ka sa ibang bansa, dapat sumunod ka sa batas nila, okay? Sumunod ka sa batas dahil nga ikaw ay nandoon sa bansa nila, okay? Nako. Continue pa mga kaibigan, ha? Ito reaction video lang. Update na rin sa mga Pilipinong naaresto sa Qatar dahil sa paglahok umano sa Solidarity Rally. Dahil bawal ang ganitong uri ng pagtitipon doon. Ay talagang bawal talaga yan. Kahit saan bansa ka pumunta, ay bawal na bawal ang mga political rally. Kailan matigas sa ulo eh. Nauna na rin nag-abiso ang embahada sa mga Pinoy sa Qatar na sundin ang mga batas doon. Nako, sasakit ang ulo ni Arnel Ignacio nito. Sabi ni Arnel Ignacio nito, ano ba naman mga Pilipino OFW ka na yun? Bakit ginawa niyo yung mga bagay-bagay na yun? Sabing magtrabaho lang kayo ng maayos para pag sumweldo kayo, ipadala nyo sa Pilipinas nang umunlad ang ekonomiya at makatulong sa inyong pamilya. Ay, anong ginagawa nyo? Bakit kayo rally ng rally? Loyalista, okay? Solidary. Ngayon, arestado. Bago sasabihin nyo, baka naman mapansinin or mabigyan ng pansin at makalabas dito sa kulungan at pag nakalabas na, rally na ulit. Talaga naman. Ito mga kaibigan ay opinion ko lang, okay? Medyo natatawa ako dahil sa may mga kababayan tayong ganyan eh, okay? Wala tayong kahit sabihan eh, matigas ang ulo. Ayaw sumunod, di ba? Continue lang. Para hindi mapahamak. It doesn't mean though that I'll be optimistic. It doesn't mean that they'll be... Yusek Eduardo de Vega, Department of Foreign Affairs. Okay. Convicted here. Eventually, they may be released after a short stay in detention maybe. We'll see about that. Yusek, paano ba yung mga kaso ng mga ganyan? Political rally na possible ba na talagang kulong lang ng 3 years? Medyo mahaba ba yun? 3 years ang kulong? Diyos me, bagong bayad pa. Baka mamaya kulang pang tig-1 milyon na bayad. Nako, Diyos me, sino sasagot niyan? Paano ngayon yan? Kung halimbawang hindi tulungan ng Pilipinas, kasi nga politiko. Alam na, di ba? Sa kabilang partido ka, nag-rally ka. Ay di, sasabihin sa'yo, gumagawa ka ng gulo. Kinakain ka ng sistema ng politika. Bakit ka nakikisaw-saw dyan? OFW ka, dapat magtrabaho ka. Paunlarin mo ang Pilipinas. Hindi yung guluhin mo, makigulo ka pa. Okay, continue lang. Pero ang problema po, kung palagi natin gagawin ito, baka magiging mas stricto yung mga Qataris at next time mag-deport na sila ng mga nagrarally. Tama. Okay, baka sige. Ay, tapos na. GMA, AB7. Okay, yan ang mga kaibigan na nag-trending ngayon. Mula sa TV Patrol. Na-aresto sa Qatar. Ito pa, isa pa. Para maniwala kayo na tunay itong balita for real. Commercial mula sa Qatar. Madalas kasi ito. Okay. Naaresto at nadetine ang ilang mga Pilipino sa Qatar kahapon. Ayan na, maliwanag dito mga kaibigan, na aresto at nadetine ang mga, may kwento dyan eh. Okay, pero alam nyo na. Yung nagrally daw sa Qatar na yun, may dalang watawat ang Pilipinas nga, okay? Ang pagkakaalam doon ng iba doon, yung parang picnic lang. Ngayon, nung iba doon magugulo, nagsisigaw-sigaw na sila. Nagsisigaw-sigaw na happy birthday, Akala nung iba may permit. Nung dumating ang pulis, yung iba doon hindi nagsiktakbuhan, ang matapang. Pag alam nila may permit na ganito,
Ay yung iba nakatunog, tumakbo. Kaya yung iba nakatakbo ay hindi na-aresto. Yung matigas ang ulo, na pagkaalam ay hindi nagtanong-tanong siguro kung may permit o wala, ay nagmatigas. Nakakala siguro nila hindi sila aresto ng pulis. Ayun, arestado. Pero yung nakatakbo, nagbablog-vlog pa. Okay, nagbibidyo-video sila. Ganun, hinahabol kami ng mga pulis kasi nga may ginawa kaming rally. Talagang tuloy ang vlog, mga kaibigan. Kasi nga, karamihan nag-rally, mga vlogger doon. Mga vlogger, nagpapakyot. Para nga naman maraming view. Kaya lang. Yung iba mong kasama ay nasa kulungan na. Umiiyak. Ganito pa naman yan. Pag naaresto ka, kuha lahat. Ibig sabihin, kukunin lahat ng gamit mo. Cellphone mo. Okay? Kuha yan. Pati yung wallet mo, ID mo. Dala lahat yan. Okay? Ang ititira lang sa iyo doon sa kulungan ay di yung suot mo lang. Pati, paano yan kung kinuha cellphone mo? Okay lang sana kung ma-memorize mo yung mga number. Ay kung wala. Okay. Swerte pa nga nila dahil sama-sama sila. Malas-malas mo lang kung mag-isa ka. Diba? Kung halimbawa ikulong ka mag-isa, nako, yun na ang sakit ng ulo. Paano yan? Wala kang kontak. Nahiwalay ka. Di kasalanan mo rin kasi rumali ka na ng rumali. Solidary, loyalist. Okay? Kasi nga yung iba naniniwala na sa Pilipinas nagkakagulo na daw. Ganon. Madaming ganon. Huwag kayong maniwala doon. Doon sa Davao, nagrarally. Mga member lang yun ni Kibuloy. Pansinin nyo, mga nakagulay green. Number 53 yung mga number. Mga vlogger, pinapagulo lang nila. Kunwari, sila lang ulit yon. Pero sa Metro Manila, wala. Okay? Alright. Kayo nang bahala mga kaibigan. Ano masasabi nyo? At subscribe. Thank you. Bye-bye.